hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte umalis na patungong Lao upang dumalo sa ASEAN Summit. Abu Sayyaf Group at mga drug lords posibleng nagsabwatan upang magsagawa ng pagpapasabog sa Davao City, ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Mga suliranin sa kriminalidad at iligal na droga, kabilang sa mga dahilan ng pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng state of lawlessness sa bansa. Implementasyon ng Unified Traffic Violation Penalties, isa sa mga nakikitang paraan ng Metro Manila Development Authority upang masolusyonan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Exemption sa bank sikresilo ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan, sinusulong sa Senado. Panukalang batas sa pagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections minamadali ng ipasa sa lower house. Ngayon po ay araw ng Lunes, 5 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City at Baguio, pati na ang nangyaring pagsabog sa isang night market sa Davao City noong Biyernes. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa bahagi ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City pasado alas 7 kagabi. Lumabas daw sila doon sa may mga concrete barrier. Paglabas nila, dumadating naman itong naka-aksidente. Ayun na. Nagtamo si Janet Sapi ng malaking sugat sa kanang paa, siko at tuhod na angkas ng kanyang asawa na si Tony. Habang si Morris Mark na driver ng isa pang motorsiklo ay may galos sa tuhod na kapwa nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos na mabigyan ng first aid ay agad nang dinala ng grupo si Janet sa Quezon City General Hospital kasamang kanyang asawa na bugbog lang sa katawan ang tinamo, habang si Morris Mark ay tumanggi nang magpahatid pa sa ospital. Makalipas lamang ang isang oras, isa namang biktima ng hit and run ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa West Avenue sa Quezon City pa rin. Sugatan at hindi makatayo ang biktimang si Salvador Navarra nang abutan ng rescue team matapos umano itong mabangga ng sports utility vehicle. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon at nawala ng malay ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa ulo, kaliwang braso at hiwa sa kaliwang binti. Matapos na mabigyan ng pangunang lunas ang biktima, nagpahatid na lang ito sa kanyang mga kamag-anak sa Maynila at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Banggaan naman ang pampasaherong jeep at SUV ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Luwakan Road, Baguio City noong Linggo alas 4:30 ng hapon. Kaagad binigyan ng first aid ng grupo ang driver ng SUV na si Brian Badongen na iniinda ang pananakit ng kaliwang balikat at driver ng jeep na si Kaisi Kidayan na nagtamo ng gasgas sa kaliwang tuhod. Ang Baguio EMS naman ang nagbigay ng pangunang lunas sa 3 pang sakay ng pampasaherong jeep na sugatan. Isinugod ng UNTV News and Rescue Team si Badongen sa St. Louis Hospital at sa Baguio General Hospital naman si Kidayan. At sa Davao City, katuwang na rumisponde ang UNTV News and Rescue Team sa nangyaring pagpapasabog sa isang night market sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Isa sa mga sugatan ang mabilis na isinugod ng grupo sa Southern Philippines Medical Center matapos malapatan ng first aid ng Davao Central 911. Ang 20 anyos na si Steven Tagadaya ay nagtamo ng fracture sa binti dahil sa nangyaring pagsabog. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isa sa tinitingnang anggulo na ngayon ng Philippine National Police o PNP sa nangyaring pagsabog sa Davao City ang pagsasanib puwersa ng mga drug lord at teroristang grupo upang maghimagsik o maghasik ng karahasan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May posibilidad na nagsabwatan ang mga drug lord at Abu Sayyaf upang magsagawa ng pagpapasabog sa Davao City. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police Director General Ronald Bato de la Rosa,
hindi malayong pinondohan o binayaran ng mga grupo o individual na sangkot sa illegal drug operations ang teroristang grupo upang maghasik ng karahasan sa lungsod. If itong Abu Sayyaf, they kidnap people for money. They can also bomb people for money. Pera-pera lang yan sila eh. Pera-pera. So kung ako'y mayaman na drug lord, pwede kong bayaran yung Abu Sayyaf. Pwede kong bigyan ng pera. Sige, bombomba kayo. So you don't have to kidnap people. After all, mga terorista man ito. They are after about terrorism. Ang mga drug lord at ASG ay kapwa tinutugis ngayon ng mga pulis at militar. Samantala, hawak na ng PNP ang artist sketch ng mga suspect sa Davao bombing. Ayon kay General De La Rosa, ang isa sa 4 na suspect ay may mahabang balpas na siyang nag-iwan ng bag na may lamang bomba sa plaza sa Rojas Avenue. Identity yung, as of now, yung physical profile lang muna nila, not their legal identity. Physical profile through artist sketch. And hindi ko na kailangan i-divulge, may mga magagandang development. Hindi pwedeng ilabas muna natin dahil ongoing. Ang nakita ko kahapon yung munang yung may bird na nag-iwan doon sa package bago sumabog. Muli namang nanawagan ang PNP sa publiko na wag nang ipakalat pa ang mga natatanggap na mensahe tungkol sa umano'y planong pambubomba dito sa Metro Manila, kasabay ng pagtiyak na masusi ang ginagawa nilang pagbabantay. Dinirect na lahat ng actually hindi lang EOD and K, lahat na ng units ng PNP kasi naka-full alert nga ngayon. Kaya may mga deployment ngayon. I-determine yung mga areas na critical, syempre yung kung saan maraming tao. So, mayroong mga police present. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, pinatatanggal naman sa pwesto ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang hepe ng Davao City Police at ang pinuno ng Task Force Davao matapos ang madugong pambobomba sa lungsod. Ito ang balita ni Victor Cosare. Pinapapalitan na ni Davao City Mayor Sara Duterte ang hepe ng Davao Police at Task Force Davao kasunod ng nangyaring pagsabog sa Rojas Night Market noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Mayor Duterte, ito ay bunsod ng kabiguan ni Davao City Police Chief, Police Senior Superintendent Michael John Dubria at Colonel Henry Robinson ng Task Force Davao na aksyonan ang mga natanggap na impormasyon bago ang pagsabog. Ang pagpapalit sa City Director ng Davao City Police Office at sa Commander ng Task Force Davao does not reflect on what they did, what they are doing, and their qualifications. Actually, it is about me because I took what happened really very personal. Sa ngayon ay may napili ng kapalit ang alkalde kay Colonel Robinson, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ito habang patuloy ang selection process para sa bagong hepe ng Davao PNP. Naglabas na rin ng pabuya ang Davao City Government sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kung sino ang responsable sa pambobomba na ikinasawi ng 14 na tao. Ayon sa alkalde, nagkasundo ang city government ng Davao at ilang local businessmen sa lungsod na maglabas ng tig 1 milyong pisong pabuya upang mabilis na maresolba at mapanagot ang sino mang responsable sa naturang terrorist act. And lahat sila galit na galit sa nangyari kasi nasisira yung negosyo nila. Pag nasisira yung negosyo nila, naapektuhan yung employment ng mga tao. So sinabi nila, as a counterpart, magbibigay sila ng 1 milyon. Lahat ito local. Ayon sa alkalde, 1 milyong piso ang ibibigay sa makapagbibigay ng pagkakakilanlan sa taong may kagagawan ng pagpapasabog at 1 milyong piso naman sa makapagdadala o makapagtuturo sa kinaroroonan nito upang maaresto ng mga otoridad. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Dinepensahan ng Malacanang ang pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness sa buong bansa. Ayon sa Malacanang, ito ay hindi lamang dahil sa suliranin ng terorismo, kundi maging sa kaso ng kriminalidad at ilegal na droga. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Dumaan sa masusing pagbalangkas ang pagdedeklara ng state of lawlessness ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong bansa noong Sabado. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ay bunsod na rin ng mga natanggap na intelligence report ni Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang ang may kaugnayan sa iligal na droga, kriminalidad at terorismo. The crafting of the proclamation took some time in order to be clear as possible so that there would be no rumor mongering as to what the intention of the proclamation is. Idiniklara ni Pangulong Duterte ang state of lawlessness ilang oras matapos ang insidente ng pambobomba sa night market sa Rojas Avenue, Davao City noong Biyernes ng gabi. I'm declaring now a state of lawlessness. It is not martial law. It has nothing to do with the suspension of the writ of habeas corpus. Inihayag ng Malacanang na maaaring nagkaroon na ng konsultasyon sa pagitan ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at Pangulong Duterte sa proklamasyon ng state of lawlessness bago pa ang insidente sa Davao City na ikinasawi ng 14 na tao at ikinasugat ng mahigit 60. There have been intelligence reports that certain cities are targeted by terrorists prior to the explosion in Davao, and the President may have consulted the Chief Presidential Legal Counsel, being his legal counsel, regarding the matter. Una nang nilinaw ni Pangulong Duterte na hindi nangangahulugan ng martial law at suspensyon ng writ of habeas corpus o makatarungang pagdakip at pagpipiit ng isang tao ang proklamasyon ng state of lawlessness. Layo nito na gamitin ang pwersa ng hukbong sandatahan upang suportahan ang pambansang pulisya sa pagbabantay ng seguridad at maiwasan ng anumang banta ng terorismo. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nangangahulugan lamang ito ng mas paiigtingin ang police at military visibility sa mga pampublikong lugar at mahigpit na pagbabantay sa mga checkpoint. Oo. Yun ang ibig sabihin ng state of lawlessness ay meron kapangyarihan ng ating presidente na tawagin niya lahat ng mga armed services, IFP at saka PNP, na intensify yung operation against mga organized crimes like drug lords, saka yung mga terrorists, at saka authorized na kami magtayo ulit ng mga checkpoint para i-check yung mga sasakyan at saka mga tao. Walang takdang panahon kung kailan tatagal ang deklarasyon ng state of lawlessness, subalit ayon sa Pangulo, ito'y hanggat may umiiral na panganib sa seguridad ng publiko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa kaugnay na balita, hindi naman tututol ang Senado sa idineklarang state of lawlessness ni President Rodrigo Duterte kasunod ng pambobomba sa Davao City. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi ko questionin ng Senado ang pagdedeklara ni President Rodrigo Duterte ng state of lawlessness. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III, may kapasidad naman ang Pangulo na gawin ito, lalo na kung sa tingin niya ay nalalagay na sa peligro ang bansa. Call na po yun ng Presidente. That's one of his powers. And if he exercises it, we are not to question it unless some believe that it is unconstitutional, they go to court. Gayunman, sinabi nito na mas mabuti kung lilinawin at idedetalye ng Pangulo ang sakop nito. Better to put it in writing kasi siyempre alam po natin so that the terms, the instructions, the directions can be referred to time and again and hindi po nagbabago kasi na it is now in writing. Naniniwala naman si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na alam ni President Duterte ang kanyang gagawin sa ganitong mga sitwasyon. When I used to have those problems in Mindanao, I would ask Mayor Duterte to handle it for me. So I'm sure that, and he handled them very well in his time for me. Nangangamba naman si Albay Congressman Edsel Lagman sa magiging epekto nito sa taong bayan. The problem really is, with that declaration, we are sending wrong signals. One is it would alarm the people that there could be a tendency of the President exercising extraordinary powers under the Constitution. Ngunit ayon kay Senator Francis Escudero, walang dapat ikabahala ang publiko sa naging deklarasyon ng Pangulo.
Walang epekto ito sa civil liberties, walang epekto ito sa mga karapatan natin sa ilalim ng Bill of Rights, walang epekto ito sa normal na buhay dapat ng ating mga kababayan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang balitang nagbaba sila ng alerto kasunod ng Davao City bombing. Nilinaw ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo na nananatili silang naka-heightened alert upang bantayan ang seguridad ng bansa. Yung downgrading is not actually the alert status per se, but the downgrading na sinasabi is only for purposes of our uniform. Kasi anong nangyayari, pag red alert, naka battle dress attire na tinatawag. So, hindi naman namin kailangang nakaganon kung ang alert status namin is handa lang kami for any eventuality or Umapela rin sila sa mamamayan na huwag magpakalat ng maling impormasyon gaya na lang ng mga text message tungkol sa umano'y mall bombings. Iniinspeksyon naman ng mga otoridad ang mga terminal at matataong lugar sa Laguna kasunod ng malagim na pagsabog sa Davao noong Biyernes. Samantala, nagpulong naman ang Philippine Army, Muslim leaders, PNP at stakeholders sa Tarlac kaugnay ng pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa Tarlac, kinundina ng Muslim community sa Tarlac ang ginawang pagpapasabog sa Davao City noong Biyernes ng gabi na ikinasawi ng 14 na tao samantalang mahigit 6 na po naman ang sugatan. Sa ginanap na pulong ng mga Muslim leaders, 3rd Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army, PNP at stakeholders ng lalawigan, sinabi ni Tarlac Muslim Covert Association President Yusuf Lopez na suportado nila ang hakbang ng pamahalaan na all-out war kontra terorismo at iligal na droga. Ito po ay hindi kinukonsente ng kapatiran dito po sa Tarlac. Actually, even the whole Philippines po, ito po ay tinatanggi, itinatatwa ng mga totoong Muslim ang gawain pong ito. Ayon naman sa Philippine Army, malaking bagay ang ganitong pakikipag-usap upang mapanatili ang kapayapaan sa Tarlac. Maliban sa Muslim community, plano rin ng 3rd Mechanized Battalion na kausapin maging ang mga makakaliwang grupo sa lalawigan. Sa Cebu, nagsanib puwersa ang Police Regional Office 7 at Central Command bilang tugon sa pagdeklara ng state of lawlessness ni Pangulong Rodrigo Duterte. Humiling ang mga ito ng suporta sa Muslim community at sa publiko sa pagpapanatili ng peace and order sa Central Visayas. Tiniyak naman ng mga Muslim ang kanilang koordinasyon sa mga otoridad. Tulungan natin ang ating mga authorities. Tulungan natin ang mahal na presidente. Alam natin marami yung naging kalaban ng presidente dahil dito sa ating laban sa droga. Lalong hihigpitan ng mga pulis ang seguridad sa Central Visayas, kabilang na ang pagsasagawa ng checkpoints at pagde-deploy ng mas maraming personnel, partikular na sa mga matataong lugar, kabilang narito ang terminals, malls, seaports at airports. At sa Laguna, nagsimula na kahapon na mag-inspeksyon ang Laguna Police sa lahat ng bus terminal, mga malls at matataong lugar sa probinsya. Sinusuri ng mga otoridad ang mga bagahe ng mga pasahero at maging ang mga pampasaherong sasakyan gamit ang K9 units. Mas pinaigting din ang isinasagawang checkpoint sa iba't ibang lugar upang matiyak na hindi muling mangyari ang naganap na pagsabog sa night market sa Davao. Paigtingin namin ang aming intelligence, then coordination with our counterparts. Literally yan. Actually nga rin, alert kami. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Pangulong Rodrigo Duterte umalis na patungong Lao upang dumalo sa ASEAN Summit. Implementasyon ng Unified Traffic Violation Penalties, isa sa mga nakikitang paraan ng Metro Manila Development Authority upang masolusyonan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Panukalang batas sa pagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections minamadali ng ipasa sa lower house. Nagbabalik ang ito ang balita.
Umalis na patungong Laos si Pangulong Rodrigo Duterte upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Mula sa Davao City, itong balita ni Victor Cosari live. Victor, go ahead. Ni Reggie, pasado alas 4 ng hapon nang umalis dito sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Lao upang dumalo sa 28th at 29th ASEAN Summit, ang kanyang kauna-unahang international engagement matapos mahalal na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na kabilang sa mga isyong kanyang tatalakayin sa naturang pulong ang paglaban sa terorismo, ang pagsusulong sa rule of law at peaceful resolution sa mga dispute, ang pagpapaigting sa emergency response at disaster management ng mga ASEAN member nations, ang pagsusulong ng inclusive economic growth, ang pagsusulong ng drug-free ASEAN community at iba pa. Sa pulong, tatanggapin din ng Pilipinas ang chairmanship para sa ASEAN Summit sa 2017. Sa sidelines ng ASEAN Summit, makikipagpulong din ang Pangulo sa siyam na heads of state at isa na rito si US President Barack Obama. Nanindigan naman ang Pangulo na hindi niya kailangang magpaliwanag kay Obama kaugnay ng kanyang isinasagawang kampanya laban sa illegal na droga, partikular ang patungkol sa isyu ng umano'y nangyayaring extrajudicial killings sa bansa. Muli ring iginiit ng Pangulo na tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga hanggang mawala ang kahuli-hulihang drug pusher. Tatakbo ang summit mula September 6 hanggang September 8. Samantala, pagkatapos sa Lao, tutulak naman patungong Indonesia si Duterte para sa isang working visit. Haharapin ng Pangulo ang Filipino community sa lugar at isa sa magiging laman ng kanyang pakikipag-usap kay Indonesian President Joko Widodo ay ang magiging kapalaran ni Mary Jane Veloso. Susubukan ng Pangulo na makumbinsi si Widodo na mapatawad si Veloso, subalit kung tatanggihan ay tatanggapin niya ito bilang pagrespeto sa judicial system ng Indonesia. Inaasahang magbabalik bansa ang Pangulo sa September 9. Attorney Reg, habang wala si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, magiging caretaker naman ng bansa si Executive Secretary Salvador Medialdea. Attorney Reg? Victor, tanong ko lang, no, handa pa si Presidente na i-explain doon sa mga neighboring countries natin na miyembro ng ASEAN, no, yung kanyang reputasyon sa international media na pinapalabas na siya ay masyadong mahigpit at masyadong tinotolerate niya itong mga extrajudicial killings. Ano yung mga balak gawin ni President Duterte para maiba yung ganong imahe ng Pilipinas? Alam mo, Attorney Reggie, kanina sa kanyang pagsagot sa ilang mga katanungan ng media, nabanggit ni President Duterte na hindi niya bubuksan o hindi kasama sa kanyang tatalakayin sa pagdalo sa ASEAN Summit itong patungkol nga sa extrajudicial killings at maging itong issue naman sa state of lawless violence dito sa Pilipinas. Anya, internal problem ito kaya kailangan dito lang ito sa Pilipinas pag-usapan, Attorney Reggie. Last na, Victor, no, doon sa pagpunta niya naman sa Indonesia, siya ay kakausap kay President Widodo at isa sa mga pag-uusapan nila yung kay Mary Jane Veloso nga, no? Hindi ba ito counterintuitive doon sa kanyang paglaban sa mga drug pushers, drug traffickers? Kasi di ba parang Miss Veloso was found guilty sa courts ng Indonesia of trafficking drugs. Hindi na masyadong nagbigay pa ng mahabang paliwanag yung Pangulo about dyan. Basta ang sinasabi lang niya, susubukan niya na kausapin, kumbinsihin itong si President Widodo na mapatawad na itong si Mary Jane Veloso. Pero kung hindi, ang sabi nga ni Pangulong Duterte, igagalang niya yung desisyon ni President Widodo at igagalang kasi niya yung judicial system naman sa bansang Indonesia, Attorney Reggie. Maraming salamat, Victor Cosari, nagulat ng live mula sa Davao City. Sa ibang balita, lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagpamasahe pa umano ang isa sa mga sospek bago ang pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao. Ito ang balita ni Janice Ingente. Labis pa rin ang pagdadalamhati ni Alvin Pilayo, isa sa mga masahista na nakaligtas sa nangyaring pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes ng gabi.
Kabilang sa mga nasawi ay ang tiyahin at 5 kasamahan ni Alvin. Kwento ni Alvin, nagkataon na umalis siya sa kanilang pwesto sa night market dahil may customer siya sa kabilang lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarinig na siya ng pagsabog at nakita na nagtatakbuhan na ang mga tao. Ayon kay Alvin, bago ang pagsabog ay nakita ng isa niyang kasamahan ng isang lalaki na nakaiwan ng bag sa lugar. Kaya nga, yung kasama namin yung sa kabila, sabi niya is meron talaga siya nakita na may, kasi yung sabi niya sa akin, box daw yan eh. May nilakay niya pa ngayon daw yung bag niya. Tapos, tinawagan niya daw yung ano niya. Customer niya sa, sir, is yung ano niyo po, yung gamit niyo po yung naiwan. Pero hindi siya hindi niya pinansin yung therapist. Yung tuloy-tuloy pa rin siya, pero pagkatapos yung mga is almost, yung sabi na is 30 minutes daw yung 10 or ano ganun. Basta yung sa bomb daw. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ang lalaking sospek umano ang nag-iwan ng bomba kung saan nagawa pa nitong magpamasahe ngunit hindi na tinapos. Pinag-aaralan na rin ngayon ng mga otoridad ang naging partisipasyon ng 2 pang babae na sospek din umano sa nasabing insidente. Una nang sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na isang detonating device ang ginamit ng mga sospek sa pagpapasabog ng bomba. Maliban sa 8 witness, 8 kuha rin ng CCTV camera ang pinag-aaralan ng mga otoridad na maaaring makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, isang team ng investigador at piskal ang ipapadala ng Department of Justice upang tumulong sa pagsisiyasat sa naganap na pagsabog. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bubuuin ito ng mga agent ng National Bureau of Investigation at mga prosecutor mula sa Davao Region na siyang mangangalap ng ebidensya para sa case build-up. Tiniyak naman ng kalihim na magsasampa sila ng kaso sakaling makilala na at makakuha ng ebidensya laban sa mga nasa likod ng pagsabog na ikinasawi ng hindi bababa sa 14 at ikinasugat naman ng mahigit sa 60. Magtutulong lang tayo, may NBI naman kami, nandito ang main office ng NBI at saka yung ating regional and public prosecutors sa Davao area sa Region 11, tutulong yan para even during the police investigation may katulong na kagad silang lawyers or fiscals. Sa ngayon ay doble higpit na seguridad ang ipinapatupad sa lungsod. Nag-deploy na ng mga pulis at mga sundalo na nagpapatrolya 24 oras. Hinigpitan na rin ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa Davao City, partikular na sa mga entry at exit points. We still have to receive the official statement, but then we already received directives coming from the President to intensify our checkpoint operations and also our police presence in most of the areas in Davao City. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Nakauwi na sa kanilang bansa ang mahigit sa 100 Indonesian nationals na nahuling gumamit ng pekeng Philippine passport. Ngunit ayon sa Department of Justice o DOJ, may naiwan pang 9 na Indonesian nationals sa bansa para humarap sa investigasyon. Ito ang balita ni Marge Navarro. Nakabalik na sa kanilang bansa ang 168 Indonesian national na nahulihan ng peking Hajj passports noong nakaraang linggo sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Bureau of Immigration, hawak na ng mga otoridad ang 5 Pilipino na nagsilbing escorts ng mga nahulihang dayuhan nang sila ay papaalis patungo sana sa Medina, Saudi Arabia upang dumalo sa Hajj pilgrimage. Ang mga naiwang dayuhan ay sasailalim pa sa investigasyon ng Department of Justice at nakadepende sa kagawaran kung hanggang kailan sila mananatili sa bansa. As far as immigration is concerned, kasama po itong 9 natin din sa issue ng order to leave. However, the Department of Justice needs the presence of these witnesses for the criminal complaints that were filed against the escort. They will appear and provide relevant information dun sa criminal case na pinay din sa mga Pilipino. Naniniwala naman ang Indonesian authorities na nabiktima ang grupo ng isang sindikato na kinabibilangan ng Pilipino at Indonesian nationals na namemeke ng pasaporte. Walaupun tanpa dia lakukan. This is not their fault, but the fault of the people who take advantage of these conditions. Kondisi-kondisi seperti itu. Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng Indonesian government ang posibilidad ng pakikipagsabwata ng Indonesian immigration officials sa kaso. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines.
Inihayag ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na tuloy pa rin ang investigasyon sa paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons o NBP sa kabila ng nangyayaring disinformation campaign. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng DOJ sa paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons sa kabila ng umano'y disinformation campaign laban dito. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, patuloy silang nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa illegal drugs trade sa Bilibid. Tuloy-tuloy kami, bumaba ang information. And we'll be coming with these witnesses siguro for the first time, baka this coming House investigation tungkol sa proliferation. Why did illegal drugs proliferate in the New Bilibid prison? Una nang napaulat na 2 dating empleyado ng DOJ ang nagbigay na ng salaysay upang idawit si dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila de Lima sa operasyon ng illegal na droga sa Bilibid. Ngunit itinanggi ito nina Edna Bogs Oboyes at Jonathan Caranto. Itinanggi rin ni Oboyes na sa kanya ang bank account kung saan idineposito umano ang 24 million pesos sa kanyang pangalan noong 2014. Iginiit naman ni Aguirre na ang kampo ni De Lima ang nasa likod ng disinformation campaign upang sirain ang kanilang investigasyon. Kasi gusto nilang i-preserve yung integrity at saka trustworthiness ni Secretary De Lima. So kung madidiscredit nila ako, si De Lima ang magiging credible. Ayon pa sa kalihim, malalim ang pinanggagalingan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Isinusulong sa Senado ang panukalang i-exempt sa bank secrecy law ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang panukalang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law ng Pilipinas. Kabilang sa mga maaaring gawing pagbabago sa batas ay ang pag-exempt ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno upang mas madali silang masailalim sa lifestyle check. Lalagyan naman ng espesipikong kondisyon ng batas para sa mga pribadong individual. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amado M. Tetangco Jr., humihingi sila ng otorisasyon sa Kongreso upang mas madali nilang matignan ang mga bank account na kinakikitaan ng irregularidad o anumang aktibidad na maaaring labag sa batas. The concern is really that since many countries have already lifted their bank secrecy regulations, the Philippines might attract dirty money or laundered money because of the existence of strict bank secrecy laws here. Sa ngayon anya ay nahihirapan sila na matrace ang mga pinupuntahan ng pera mula sa illegal activities dahil sa umiiral na batas. Ayon naman kay Senator Francis Escudero na siyang chairman ng Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, malaki ang posibilidad na sususugan nila ang pag-aamyenda ng batas. Kailangan lang anya ay siguraduhin na hindi ito maaabuso. Lalagyan namin ng penalties kung sino mga abuso o hindi susunod sa tinatalaga ng batas kaugnay sa pagsasapubliko ng mga depositong ito. Tandaan natin, tinatanggal natin yung secrecy. Ibig sabihin, pwedeng tingnan ng government agency. Hindi nito sinasabing pwede nang isapubliko automatically yan. Maliban sa bank secrecy amendments, isa rin nakikita ni Senator Escudero ay ang pagpasa ng hiwalay na batas upang iutos sa lahat ng government officials at employees na magpasa rin ng waiver para tignan ang kanilang mga bank account, kasabay ng pagpasa nila ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, iminungkahi naman ni Senator Cheese Escudero na bukas din siya sa pag-aamyenda na batas upang masama bilang predicate crime sa mga kaso patungkol sa droga. Ito ay upang mas mabilis na rin makita ang mga bank records ng drug suspects. Dapat pumasok sila sa AMLAC. If any amendment will be made, hindi dapat sa pamamagitan ng bank secrecy law, kung hindi sa pamamagitan ng AMLAC. Kung may gusto silang silipin, dapat gawing predicate crime ang drugs para matingnan na AMLAC yan. Hindi dapat sila mabigyan ng poder na yan. Sisimulan na ng technical working group ng komite ngayong buwan ang pagpupulong tungkol sa mga detalyadong pagbabago at amyenda sa bank secrecy law. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.
Inumpisahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilan sa mahakbang para sa pagpapatupad ng Unified Traffic Scheme sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joan Nano. Nakikipag-ugnayan na ang Metro Manila Development Authority at Department of Transportation sa mga lokal na pamahalaan para sa Unified Traffic Scheme dito sa Metro Manila. Layo ng naturang hakbang na gawing mas disiplinado ang mga motorista at maiwasan ang kalituhan sa batas trapiko na ipinatutupad sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Isa rin ito sa mga nakikitang paraan ng Transportation Department upang maisaayos ang matagal ng problema sa trapiko. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kay MMDA General Manager and Acting Chairman Tomas Tim Orbos, inihayag nito na inuumpisahan na ng ahensya ang pakikipag-usap sa mga alkalde ng bawat lokal na pamahalaan upang magkaroon ng isahang sistema sa batas trapiko na dapat pairalin at maging ang multa na ipapataw sa mga motorista. Nagsimula na kami makiusap sa mga mayors na kung pwede at least masimulan na yung magkakaroon ng similarities, no, in terms of penalties, in terms of certain violation. Sa pahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade kamakailan, sinabi nito na nakausap na nila ang mga lungsod ng Pasay, Taguig, Navotas, Caloocan, Muntinlupa at Las Piñas. Bukod sa Unified Ticketing and Penalty System na nais ipatupad ng Transportation Department, hinihikayat din ito ang mga LGU na isailalim sa training ang lahat ng kanilang city traffic enforcer kasama ng PNP, HPG at MMDA. Sa kasalukuyan, magkakaiba ang umiiral na regulasyon sa traffic. Depende sa ipinatutupad na ayon sa MMDA, mas magiging mabilis ang proseso sa pagpapairal ng Unified Ticketing at Penalty System. Samantala, pinag-iisipan na rin ngayon ng MMDA na gawing mas sistematiko ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy. Nais ng bagong liderato ng MMDA na agarang hulihin ang lahat ng traffic violator na mamomonitor ng kanilang CCTV cameras. Iniisip po namin baka pwedeng if mahuli ka ng CCTV, let's say sa Guadalupe, dapat extra work ang MMDA. Natawagan ngayon ng nasa Metro Base yung nandun sa kabila. Sasabating ka na doon. Yun na lang ho siguro. That's the way to make the no contact really work effectively. Umapela naman sa publiko ang bagong pinuno ng MMDA na suportahan at makipagkaisa sa mga polisiyang ipinatutupad ng gobyerno upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila habang pinagdedebatihan pa ang panukalang emergency powers. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Papayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga UV Express na dumaan sa EDSA. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Nakapag-desisyon na nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na payagan na muli ang mga UV Express na makadaan sa EDSA. Ito'y matapos marinig ang hinaing ng mga UV Express operator sa isinagawang public hearing kanina. Subalit may kondisyon na ibinigay ang LTFRB bago tulutang pahintulutan ang mga UV Express sa EDSA. Ang mga UV Express na may rutang EDSA na nakalagay sa kanilang mga prangkisa ay pahintulutan ng ahensya. Ang mga UV Express naman na nanggagaling sa labas ng Metro Manila ay maaaring dumaan sa EDSA sa kondisyong magbababa lamang sila ng pasahero sa mga designated na dropping points. Hindi rin papayagan na magsakay muli ng pasahero, kundi dapat makabalik na sila sa kanilang mga terminal. Ilan sa mga natukoy na dropping point ay ang MRT North Avenue Station, MRT Ortigas Station at MRT Ayala Station. Ang mga UV Express na galing Cainta at Taytay na may biyaheng Ayala ay dapat dumaan sa C5 at sa Kalayaan Avenue patungong EDSA Ayala upang makapagbaba ng pasahero. Ayon sa ilang mga UV Express operator, masaya sila dahil napagbigyan na ang kanilang mga kahilingan. Nagagalit naman ang ilang operator dahil mabagal daw magdesisyon ng LTFRB
LTFRB, lalo na at marami nang naperwisyo sa kanilang hanay ang naturang kautusan. Matatandaan na isang buwan nang nakakaraan mula nang ipagbawal ng LTFRB ang mga UV Express sa EDSA. Maraming mga pasahero na galit dahil ibinababa sila na malayo sa kanilang mga dapat na babaan dati. Monica, sa ngayon, wala pang ibinababang desisyon itong LTFRB hinggil dun sa kanilang gagawing amyenda dito sa Memorandum Circular. Pero tiniyak ng ahensya na talagang pahihintulutan na nila itong mga UV Express na makadaan sa EDSA matapos nilang ilabas itong amendment sa Memo Circular. Yan ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, formal nang inilunsad ngayong araw ng Bureau of Customs ang kanilang CCTV Command Center upang ma-monitor ang mga pangyayari sa loob ng BOC. Makikita rin dito ng publiko sa pamamagitan ng isang live video streaming. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinakita sa paglulunsad ng closed-circuit television cameras o CCTV Command Center ang 100 gumagana ng high-definition CCTVs sa loob ng Bureau of Customs. Bawat sulok at kwarto sa loob ng BOC ay may CCTV. Ngayong buwan naman target na paganahin ang mahigit 300 installed CCTVs sa iba't ibang port at lugar na may operasyon ang BOC. Medyo kinakapos tayo sa transparency, tampulan na talaga ng tukso yung Bureau of Customs. Mapapanood ng publiko gamit ang computer at gadget sa pamamagitan ng live streaming ang lahat ng nangyayari sa mga lugar na kinabitan ng CCTV. Gamit ang internet, itatype lang ang IP address sa search engine at direkta itong pupunta sa isang webpage kung saan maglalagin. Sa kasalukuyan ay dinedevelop pa ang webpage upang mas mapabilis ang pag-access dito ng publiko. You can log in and view kung ano yung gusto mong panoorin dyan. Bukod sa Office of the Commissioner, kabilang sa mga lugar na pagaganahin pa ang mga installed CCTV, ang Manila International Container Port, Port of Manila at ang Ninoy Aquino International Airport. We can also view yung iba't ibang activities doon sa port, like X-ray, lahat yun. Pag-iisahin natin doon. So kung mayroon kang impormasyon na gustong malaman tungkol sa BOC, pumunta ka lang sa command center anywhere in the Philippines, mabuview mo. May isa ring kwarto sa loob ng BOC na kasalukuyang inaayos upang doon ilalagay lahat ng screen para sa monitoring ng mahigit 300 CCTV. Katulong ang Management Information System and Technology Group ng ahensya. Bukas din sa publiko 24 oras ang CCTV Command Center. Kinakailangan lang makipag-ugnayan sa tanggapan ng BOC upang makapasok sa loob nito. Isang bahagi lamang ito sa CCTV Command Center ng Bureau of Customs. Makikita dito ang bawat aktibidad ng mga empleyado at mga taong pumapasok at lumalabas sa loob ng BOC. Programa ito ng bagong administrasyon upang maipakita sa publiko ang paglilinis ng ahensya na labanan ang mga nagpapaulat na korupsyon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Minamadali na mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng panukalang postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Ito ang balita ni Nelma Ribohok. Inaabangan na lamang ng lower house ang pagpapasa ng Senado ng bersyon nito kaugnay ng panukalang postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Oktubre at sa halip ay dadao sa October 2018. Ayon sa chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Representative Sherwin Tugna, i-a-adapt na lamang nila ang ilalabas na Senate version. Gagayahin na lang natin kung ano ang magiging version ng Senado nang sa gayon hindi na ito dumaan pa sa Bicameral Conference Committee para mas mapabilis yung enactment ng batas. Kaugnay pa rin ang pagpapaliban ng barangay at SK elections, hati pa ang pananaw ng mga mambabatas kung papahabain ang termino ng mga nakaupong barangay officials o magtatalaga na lamang ng mga officer in charge ng mga ngasiwa habang hindi pa nakapagdaraos ng eleksyon na ipinanukala naman ng Department of the Interior and Local Government. I mean, if the administration really wants to do it, it can be done. It's just that it's more convenient to put it the way it is now. Unfair naman yan doon sa mamamayan na merong isang barangay kapitan na ayaw na ng mamamayan tapos i-extend mo. No? Kung magtatalaga naman ng officers in charge,
sino ang magtatalaga. Ang pagpapaliban naman ng barangay elections ang magbibigay daan sa House leadership upang isulong ang panukalang pagbuwag sa mga posisyon ng SK at mga barangay kagawad. Alvarez said the postponement will give Congress time to abolish the SK and barangay kagawad posts. Tinutulan naman ito ng minority group. Because the mandate of the people for representatives should start from the lowest level, from the village or barangay level. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nailigtas sa mga otoridad ang isang 2 taong gulang na batang lalaki na hinostage sa isang pampasaherong bus sa Albay. Samantala napatay ng mga pulis ang sinasabing notorious na magnanakaw at kilala ring drug pusher sa Marilao, Bulacan kagabi. Ito ang balita ni Maki Libredilla. Dead on the spot ang umano'y notorious drug pusher matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan, alas 11:30 kagabi. Kinilala ang sospek na si Jan Angustia na sinita ng mga pulis na nagbabantay sa checkpoint dahil sa umano'y minamaneho nitong nakaw na motorsiklo. Ngunit sa halip na huminto ay humarurot papalayo si Angustia na siyang naging dahilan ng engkwentro. Upon the course of Oplansita here sa labas sa corner ng along Marilao San Jose Road, naispatan ditong motorsiklong iniradyo ng base namin sa mga sectors. And then pinara, hindi huminto. Bali nag-engage yung suspect kasi kaya walang magawa yung mga pulis natin just to defend themselves. Kinumpirma naman ng kapitan ng barangay na kilala ito sa kanilang lugar bilang kriminal. Matindi yan. Parang si Lupin niya nung araw Akyat bahay talaga na nakakatulay sa lahat ng bahay doon sa lugar nila. At pagkaraan, huwag maparada ang motor na nawawala ng gamit. Na-recover sa sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, kalibre 38 ng baril at ang motor na kinarnap nito kahapon ng umaga. Samantala, nasa Lumbis Ranches General Hospital na ngayon ang 2 taong gulang na batang lalaki na biktima ng isang hostage taker sa Fanpil Highway sa Barangay Ilaor Norte sa bayan ng Owas, Albay. Ayon sa ulat, nagsimula ang hostage drama bandang 1:00 ng madaling araw matapos na sumakay ang hostage taker na kinilalang si Dagila Balanon, 48 anyos, sa Raymond bus na mula sa Alabang, Muntinlupa patungong Masbate. Ayon sa ina ng batang na hostage na tumabi sa kanila si Balanon na taga Masbate. May problema umano si Balanon sa kanyang live-in partner na matapos na maikwento ang kanyang pinagdadaanan ay hinablot na nito ang kanyang anak. Bukod sa bata, kabilang din sa hinostage ni Daganon ang isang mag-asawa na kinilalang sina Rodel at Mary Grace Escala. Gayunpaman, mabilis na nakatakas ang mag-asawa. Tumagal ng mahigit sa 8 oras ang hostage drama bago naagaw ng mga pulis ang nakatutok na kutsilyo ni Daganon. Laking pasasalamat ng ina ng bata kay Police Inspector Domingo Tafel ng OWAS PNP dahil hindi nasaktan ang kanyang anak maliban sa mga tinamo nitong gasgas sa muka. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue. Dalawang 2,478 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Isang barangay sa Marilao, Bulacan, isang buwan ng lubog sa baha. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita.
Breaking news mga kasambahay, isang ginagawang kalsada ang gumuho sa Buwalan, Zamboanga City. 3 trabahador na ang dinala sa ospital habang ilan pa ang pinangangambahang natabunan ng gumuhong lupa. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang rescue operations ng mga otoridad. Alamin rin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Mon, traffic na dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Bigyan natin ng gabay itong ating mga kababayan na uuwi na sa kanilang mga tahanan ngayong gabing ito. At para naman sa ilang pa mga bumibiyahe, unahin natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Commonwealth, Quezon City. Sa mga nanggagaling po ng Fairview sa oras na ito pong area ng Commonwealth Avenue. Papunta po rito sa may Elliptical Road westbound lane ay walang magiging problema. Maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Magmula po dyan sa may area ng Sandigan Bayan hanggang makarating po kayo dito sa may kanto ng Philcoa. Sa mga babalik naman po ng Fairview na manggagaling naman ng Elliptical Road, magsisimula po dyan sa may Quezon Avenue. Mabagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang kayo makatawid ng EDSA at papasok po rito sa may Elliptical Road. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan sa may tapat ng East Avenue, lalo na po yung mga nanggagaling po dyan sa may area ng Cubao, papunta po ng Commonwealth. Dito po na dadaan po ng East Avenue ay medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Pero huwag kayong mag-alala, pagdating nyo po rito sa may Commonwealth ay medyo maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Yun nga lang, magkakaroon po ng counting traffic pagdating nyo po dyan sa may Doña Carmen dyan sa may Fairview. Tingnan naman po natin ang ilang mga live points natin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Unahin po natin ang Sucat Road, Parañaque City. Yung mga nanggagaling po ng Sucat Highway, dyan po sa may area ng Parañaque, abay heavy traffic na po tayo sa oras na ito. Dyan po sa lugar ng Sucat Road, Parañaque City, sa mga sasakyan po na nanggagaling po ng Sucat Highway. Heavy traffic po tayo. Habang yung mga papunta naman po ng Baclaran, light traffic, wala po maging problema kung kayo po ay dyan sa may area ng Sucat Road. Puntahan naman natin isa pang area sa South, dyan po sa may Baclaran, Rojas Boulevard. Yung po mga nanggagaling po ng Baclaran, right side going to Coastal. Yan pong area na yan ay moving naman, medyo moderate traffic nga lang, subalit hindi naman po kayo masyado maaabala dyan po sa area na yan. Doon po sa mga pupunta naman po ng Maynila, going to Manila po ay light and moving din po ang area po ng Baclaran, Rojas Boulevard sa oras pong ito. Punta naman tayo sa may area po ng Makati, particular ito pong EDSA Guadalupe. Yung pong mga going to Shaw Boulevard, medyo moderate to heavy traffic na po. Usually po pag ganitong oras talaga sa lugar na yan, mabagal po at medyo mabigat ang flow ng traffic sa mga papunta po ng Shaw Boulevard, northbound lane. Mula naman po sa kabilang side, yung pong Orense going to Ayala naman ay light traffic, wala po maging problema. Magaan po ang area po ng EDSA Guadalupe, papunta po dyan sa may area ng Ayala. Subalit may kaunting pagbagal pag kayo po ay malapit na sa may area ng Magallanes, papunta naman po ng Evangelista at ng Malibay. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Lunes sa lahat po ng mga sakyan na ang plate number nagtatapos po sa number 1 at sa number 2. May ilang minuto na lang po at pwede na po kayong muling bumiyahe dahil hanggang alas 7 lamang po ang number coding. Pero bukas po, lahat po ng sasakyan na ang plate number nagtatapos sa 3 at 4, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Mon Ocson, nagulat ng live mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Umiiral pa rin ang isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, gaano kalaki ang tsansa na maging bagyo itong LPA na ito? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. As of now, ayon sa Pag-asa, slim pa o maliit ang tsansa na maging bagyo itong low pressure area na ito. Pero patuloy pa rin itong impluwensya, hahatakin itong habagat. Kaya sa mga susunod na oras, expect pa natin may mga pag-ulan, lalo na dyan sa may area ng Northern Luzon. But by tomorrow at sa mga susunod na araw, posible na magkaroon naman ng improvement ang lagay ng ating panahon, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag.
Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga pinakadistansya nga nitong low pressure area, nasa 735 km northeast po yan ng Itbayat, Batanes. At ngayon ay may bahagya pa ho itong influensya o pinalakas nito yung habagat, may epekto dyan sa may northern at central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Batanes, kasi yan po yung lugar po na yan, makakaranas po dyan ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po malakas na mga pagulan. Posible po magdulot yan ng pagbaha at landslide, lalo na po dun sa mga matatarik at mababang mga lugar. Samantalang ang area po ng Ilocos Region, yung pong Cordillera at yung Central Luzon, makakaranas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura bukas. Ganyan din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Samantalang sa Tuigaraw 33 at sa Baguio po 15 to 20 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area po ng Visayas at makakaranas po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot pa rin sa 32 degrees Celsius ang temperatura bukas. Metro Cebu 34 and 31 sa may area po ng area ng Tacloban City. Mindanao po ay makakaranas naman ng magandang lagay ng panahon, pero yung area po ng Zamboanga Peninsula, mas malaki po ang tsansa na magkaroon ng mga isolated rain shower and thunderstorm. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong mabot sa 33 degrees Celsius ang maximum na temperatura bukas. Metro Davao 34 and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. Atin naman pong sunset, 6:05 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-ulat ng live mula sa UNTV Weather Center. Kanselado ang klase sa elementarya sa Barangay Poblasyon sa Marilao, Bulacan, bunsod ng masamang panahon. Nagrereklamo na rin ang mga residente dahil isang buwan na silang lubog sa baha. Ito ang balita ni Nestor Torres. Gumagastos ng karagdagang 20 hanggang 30 pesos ang mga residente sa Barangay Poblasyon dito sa Marilao upang hindi mabasa tuwing papasok sa kanilang trabaho. Isang buwan na rin kasing hindi humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar dahil sa pagkasira ng dike sa kanilang barangay na sinabayan pa ng malakas na ulan dala ng masamang panahon. Upang masolusyonan, binuksan na ang pump station sa barangay, subalit hindi pa rin humuhupa ang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Pinaka-dahilan talaga, hindi po mailabas nga po agad doon sa kabilang side sa Midiki po. Nung hindi pa po nasisimulan nga yung pump, saka yung hindi po nagawa agad yung apil-apil, yun talaga parang stagnant po. Nangyayari po, nag-aabot-abot na po talaga yung tubig kaya hindi ganun bumababa po. Nagpadala na rin ang municipal government ng 50 truck na naglalaman ng lupa na gagamiting pangtambak sa nasirang dike. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Tunog Foreign ang napiling Song of the Week sa Song Praise to ASOP Music Festival Year 5 sa unang weekly elimination round ng September. Ito ang balita ni Anches Carrion. You Stood By Me, composed by Vincent Labating, interpreted by Kelly Boy Ricafort. Nadama agad ng mga awit na si Kelly Boy Ricafort ang sinseridad ng pagkakagawa sa awiting You Stood By Me ng kompositor nitong si Vincent Labating. Aniya, akma ang naturang kanta para sa mga taong tila nawawalan na ng pag-asa. Naiyak po ako. Pinost ko nga sa FB yun kasi the chorus is very relatable. Lahat ng tao na nakakaranas ng, sometimes nangihina yung faith natin kay God pero yung song really uplifts you. Maging ang mga huradong sina Tina Paner, premier songwriter Jonathan Manalo at Dr. Musiko Mon Del Rosario ay nakita ang potensyal na maging hit song ang You Stood By Me, kaya't pinili nila itong maging Song of the Week sa unang linggo ng Setyembre. Masarap po sa pakiramdam na nakakapasa din sa mga judges yung naginawa kong song. Tinalo ng You Stood By Me ang mga awiting Pag-ibig Mong Dakila ni Richard Samulde na inawit ni Kirsty Alde. At Salamat sa Dakilang Awa Mo ni Arturo Talao sa interpretasyon naman ni Joseph Aldana. Ang naturang awit ay makakasama na sa mga pagpipilian sa monthly finals ngayong Setyembre.
Rason, UNTV News and Rescue. Mahigit 1,000 residente ng Barangay Bigtes sa Norzagaray, Bulacan ang napaglingkuran ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni June Soriano. Laking pasasalamat ni Aling Mila Aguinaldo, residente ng Barangay Bigte, Norzagaray, Bulacan, sa isinagawang libreng medical mission na bahagi ng advokasya ng UNTV na serbisyong kasangbahay. 1 linggo na ring may sakit si Aling Mila at ang 4 nitong anak. Ngunit dahil sa kakapusan ng pera ay hindi niya kayang maipagamot ang mga ito. Kaya naman ang mabalitaan ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International mula sa bulubunduking lugar ay naglakad sila ng mahigit 1 oras para lamang makapagpakonsulta sa doktor. Bali 5 po yan kasi yung isa po nung nakaraan linggo sinugod ko rin po yun sa ospital. May UTI po daw sa baga nga po. Labis naman ang kaligayahan ng 75 anyos na si Lola Angelica Olivares nang makapagpa-ECG ito at mabigyan ng gamot para sa sakit sa puso. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, talaga si Lord napakabuti. Talaga pangarap ko magpapati na ako, sabi ko, baka ko mamamatay na ako ha. Oo, naisip ko na, hinahanda ko ng sarili ko. Eh, hindi mamakpagting, wala naman kasing ganyan. Dito libre, ay tuwan-tuwa ako. Maging ang alkalde ng Norzagaray, Bulacan ay napaglingkuran din sa medical mission dahil sa natanggap nitong libreng salamin sa mata. Talaga naman po walang kadadududat, napakarami pong natulungan ng mga residente dito po sa Barangay Bigte. Kahit ako nga po, sa hindi naasahang pagkakataon na wala po yung salamin ko, pero dumating po itong medical mission ng UNTV. Ito nga po ang salamin, suot ko na po. Aki Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason, sa araw pong ito ay isang pagkilala at malaking pasasalamat. Umabot sa mahigit 1,700 residente ang napaglingkuran sa medical, optical, dental, libreng x-ray, electrocardiogram at gayon din ang nabigyan ng libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat ang kapitan ng Barangay Bigte dahil marami ang natulungan sa 16,000 residente. Ito ang ika-4 na pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa lugar. Nag-request po ako dahil talaga pong ako'y nagpapasalamat dahil sa aking pong termino, yung UNTV na po talaga ang malaking nagme-medical mission dito sa aming lugar. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat na kahit na malayo itong aming lugar, narating po ninyo. At ito po, nakita ko po talagang napakarami pong supportan talaga. Kompleto po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.